Good morning po, Breps. I-share ko po sa inyo yung bali kasi po hindi pa ako ganun katagal sa Breps, so wala pa akong experience. I-share ko po yung life ko when I was still sick kasi I was suffering tetralogy of Fallot po. Isa po siyang heart illness na over 100,000 babies, dalawa lang po yung kakaroon. Yung kuya ko, yung father at mother ko po kasi, yung panganay po namin is nurse na po ngayon, may family na siya. They were hoping na every 2 years yung gap lang po namin. Pero unfortunately, that time po, hindi sila na-bless kaagad after ng kuya ko. Then after 6 years po, parang hindi na masyado umasa sila mama at papa po niya. Magkaka-baby pa sila. Tapos they were enjoying playing tennis po kasi that day. That time, mahilig po sila sa tennis po. Then suddenly yung mama ko po, nagka-fever. After 2 months, tsaka niya lang nalaman na pregnant siya sa akin po. Then, nung napanganak po ako, they diagnosed me nga po sa TOF, tetralogy of Fallot. Tapos, yung ano po sa akin, blue baby po kasi ako eh. Yung TOF, blue baby po siya. Yung heart ko po is may butas. Tapos yung isang artery niya is masikip. So hindi ako makahinga ng maayos pag naglakad ako dito kahit hanggang dun sa pintuan po. Hindi ko po kaya. As in parang mamumudla na may himatay na po. Kahit sa SM po dati, kahit sa parking lot, hindi ko po kaya umakyat ng SM na hindi ako buhat-buhat ng papa ko po. Dito, naka-ganun po ako. Tapos, I was suffering that illness since birth po hanggang 11 years old. 11 years old po ako. Tapos, yung maganda naman po kasi yung kuya ko po is 6 years na po yung gap na. So, inalagaan niya ako. Tuwang-tuwa siya po na may kapatid siya na sumunod na po. Na gusto niya na po kasi talagang magkakapatid that time. Grade 6 siya, prep po ako sa Mount Carmel. Then, we were having service po kasi papunta sa bahay, papuntang school at saka ihatid po kami sa bahay. Yung sa Trangcoville po, bahay namin dun is private road po kasi siya. May gate, tapos may stairs pa pataas. So hindi ko po kaya. Yung kuya ko po, since nung pinanganak ako, nagsimula ako nag-aaral. Ang maganda pong talagang sobrang appreciate ko, hanggang hindi ko makalimutan. Yung pag nandun na kami sa gate, bubatin niya yung bag ko, tapos bubatin niya ako sa likod niya. Tapos sabi ko, kailan kaya ako magkakalakas ng loob na magpa-opera? Kasi yun po yung iniisip nila mama. Kaya po nilang gawan ng paraan, pero both po kasi sila may work ko. Magagawan ng paraan pag gusto. Kaso po takot po kasi ako nun. Tapos yung when I was 5 years old na po, grade 5 pala. When I was grade 5, syempre po napapanood ko sa TV yung ASAP, ganun na, ang galing sumayaw ni ganito, gusto kong ganyan. Tapos nag-workshop yung sister ko, si Faith, yung younger sister ko. Yung third po sa amin, second po ako. Nang dance po. Tapos, she was dancing every day na after ng school niya, workshop. Tapos pag uwi ko, ako nag-aaral siya. Nung pa-practice sa harap nila mama, tuwang-tuwa sila mama sa kanya. Tapos ako, sayang naman, parang hindi naman po sa pero nafe-feel ko po kaya ko eh. So, siguro, hindi po siguro eh. Kasi feeling ko talaga si God yung nag-push sa akin na ituloy na magpa-opera. Yun po yung parang sign niya sa akin na, may talent ka. Linggay ko sa'yo. Magpa-opera ka na, tapos i-share mo yung talent mo. When I was dito na po, kwento ko na yung part na sa may Philippine Heart Center po. I was
11 na po, 11 years old ako, yung grade 5, summer po siya. 2 weeks po akong na-confine bago ako na-start operahan. Yung day po na Monday po siya, 8 AM, operahan ako. Rinready na po ako. Rinready na ako. Mga 6 pa lang po, rinready na ako. Ano nang tinutulong sa akin. Tapos, ako nga po, kala ko kaya ko talaga, nang yabang ko, na ganun, na kaya ko. Kala ko yung mga tinutuso sa akin, gamot lang po. Then, nung ililipat na ako sa stretcher, mga 7:30, ganun, lipat na stretcher, papuntang OR. Galing po akong ward ng heart center po. Linipat niya ako sa stretcher. Ang yabang kong tumayo. Pagtayo ko, gumano na yung paningin ko, as in, nag-blurred po. Pero hindi naman po ako nakatulog. Tapos humiga na lang ako. Tawa ng tawa, mga nurses nun, kasi ang yabang ko po nga talaga, kala ko kaya. Then, dinala na po ako sa OR. 8 AM, inoperahan ako. When I saw the lights po kasi sa OR, kahit hindi pa po ako inaantok, nakatulog na ako eh. Ewan kung bakit po. Then parang snap lang na gano'n. Pagising ko, 9 AM na. Nasa recovery room, RR po. Nandun na po ako. Tapos may tubo na ako dito, ganun. Nung tinignan ko po yung clock, 9 AM. Sabi ko, ang bilis. Parang hindi ako na naginip 9 AM. Ang bilis naman, sabi ko. Tinignan ko yung calendar, Tuesday na po. Bale, 25 hours na akong tulog. Ganun lang pa siya. Tapos, ang ano po dun, kasi po sila mama nag-loan para po sa operation ko. So, hindi na ako maasa na kung kahit anong gift nila or parang celebration after na na-operahan po ako. Gusto ko ng phone nun. Wala pa akong phone na maganda. 5110i pa yung may antena pa po yung phone nun. Nanakaw din po ako sa taxi na hindi ko makalimutan. Tapos ang bago pong phone doon, yung 6600, yung patabang na yun. Tapos, pagtingin ko po sa, kinukwento ko kasi kila mama yun na gusto ko ng phone, pero hindi po ako umaasa. Tumingin ako sa window, dun sa window na recovery room, every ilang hours lang po, bubuksan yun, tapos isasara ulit. Kita ko yung phone, hawak nila, 6600. Naluha ako nun. Nalaman ko, after nung operation ko, na yung kuya ko yung na-convince kila mama, nabilihan ako ng phone. So, excited na ako, nagpagaling. Meron yung time na kinabahan sila. Pumunta si kuya sa Manila, sumunod po siya. From here sa Baguio po. Kasi po may nag-aaral pa po siya nun. So, pagdating niya doon, sakto po, nagising ako ng mga 4 AM. Mga 2 weeks after, 1.5 week after ko maoperahan po. Nagising ako ng 3 AM. Pagtayo ko, tumutulo, nosebleed. Kala ko nosebleed lang. Tapos, kumuha na sila nung parang batsa na A1, tapos tissue. Nung kasi po masikip dito, nung may hinugot silang ganun, sorry, yung kwento kay Iban eh. May parang intestines na A1 na nabuo daw dito. Tapos nagluluwa na ako ng buong dugo. Punong-puno po yung batsa, 2 roll yun ng tissue. Then I prayed po. Sabi ko, hindi kayo nag-infection, sabi ko, sa isip-isip ko. Kahit naman po, ganun pa age ko, alam ko na yung infection na ganun. Kinabahan po ako nun, kahit sino kakabahan. Tapos yun lang, init lang po pala. Then, nasalina na po ako, nandun ko nakahanap po kami. Parang si Lord po yung nagpupush talaga sa akin na wala lang yan, parang ganun. Kailangan mo ituloy ito kasi mas marami kang mapupuntahan pag Then, sabi ng doktor, paalis na ako. Sabi ng pedo ko, after 1 year, tsaka ako pwede mag-Sprite, tsaka ako pwede mag-soft drinks, tsaka ako pwede mag-chichirya, tsaka magsayaw, magpagod. Actually, magpagod pa lang po, hindi pa namin alam na talent ko yung sayaw. Then, matikas po kasing ulo ko. 6 months pa lang po nag-workshop na ako pagdating dito sa Baguio. 3 months po kami dun. 1 month po kami nag-stay dun sa may pinsan ko po dun sa Manila. Then, 2 months nag-rest po ako here. Sakto pasukan, sinabay po namin sa workshop. Nag-workshop ako. Then, na-develop yung unang-unang
competition na sinalihan ko, first po, champion ka agad. Sabi ko, ito na talaga yung gusto mangyari ni Lord sa akin. Then, tapos po, kasi tumanda na po kami, tumagal na po sumasayaw, kasama ko sila Brandon. Sila, nagpapa-workshop sila for may bayad, gano'n, for Aloha. Ako po nasanay ako na nagtuturo na libre. Sabi ko, kung i-share ko lang naman, sabi ko, hindi ako humingi ng hindi ako maasa na may babalik ko. Pero at least na-share ko yung binigay sa akin na gift ni Lord na sa'yo. Pero without my parents po talaga. Sila yung doon nagpakahirap para mapagamot po ako. Sobrang thankful po ako kay God kasi hindi lang po blessing binigay niya sa akin. Gift at blessing po. Yung gift po yung sayaw. Yung blessing yung parents ko. Pag wala yung parents ko, wala ako. Hindi wala po ako dito, hindi ako. Baka andun lang po ako sa bahay susulat or chess. Yun lang po sport ko dati. Tapos yun po, sobrang thankful po ako kay God. Siya po yung nag-lead sa akin.